Magandang araw mga ka-idoks at welcome pong muli sa ating daily updates tungkol sa kaso ni Duterte sa ICC. At sisimulan na natin ito kung kayo ay nakapwesto na at handa na makinig. Kaya, tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa gitna ng hustisya sa buong mundo, naroon ang International Criminal Court kung saan pinamumunuan ni Chief Prosecutor Karim Khan ang mga investigasyon sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao. Pero ngayon, nagkakagulo ang mga tanong. Maaari bang ma-disqualify si Khan sa isang mataas na kaso? Tara, alamin natin ang mga bagong pangyayari. Noong Agosto 7, 2025, formal na hiniling ng legal team ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ang pag-disqualify kay Khan mula sa kaso ng ICC laban kay Duterte. Ang kanilang argumento, dati nang nirepresenta ni Khan ang mga biktima ng drug war ni Duterte bilang isang pribadong abogado noong 2018 at naging ICC prosecutor lamang siya noong 2021. Iginiit ng depensa na ang naunang papel na ito ay lumikha ng isang malaking conflict of interest na posibleng makasira sa pagiging patas. Binanggit ng depensa ang Rule 34(1)(b) ng Rules of Procedure and Evidence ng ICC na nagbabawal sa isang taga-usig na makisali sa mga paglilitis na dati niyang hinawakan bilang isang pribadong individual. Iginiit nila na ang pagpapakita pa lang ng pagkiling ay sapat na para sa disqualification. Paano tumugon si Prosecutor Khan? Noong Agosto 18, 2025, nagsumite si Khan ng formal na tugon sa pre-trial chamber. Sinabi niya na wala siyang nakikitang dahilan para ma-disqualify at binanggit ang pagiging confidential ng kliyente at mabilis na pag-alis mula sa naunang pagkakasangkot bilang mga salik. Idinagdag din ni Khan na ang kaso ay nasa yugto pa rin ng investigasyon. Hindi pa formal na kaso na nangangahulugang hindi pa naisasagawa ang mga pamamaraan ng disqualification sa ilalim ng Artikulo 42(8). Isang nakakagulat na pangyayari. Noong Agosto 24, 2025, binawi ng legal team ni Duterte ang kanilang kahilingan para sa disqualification. Sa kanilang paghaharap, tinawag nila ang naunang pagbubunyag ni Khan sa kanyang pagkakasangkot bilang isang hindi sinasadyang pagkakamali at natagpuan na walang maliwanag na dahilan para pagdudahan ang kanyang pagiging patas. Binigyang diin nila ang pagpapatuloy sa proseso ng ICC ng walang sagabal. Recap ng timeline. Agosto 7, 2025, nagsumite ang depensa ng kahilingan para sa disqualification. Agosto 18, 2025, tumugon si Khan, tinututulan ang disqualification. Agosto 24, 2025, binawi ng depensa ang mosyon. Bakit mahalaga ito? Ang pangyayaring ito ay nagaganap sa gitna ng iba pang hamon para kay Khan at sa ICC, kasama na ang isang investigasyon sa sexual misconduct na kasalukuyang pinamumunuan ng UN Office of Internal Oversight Services na nagtulak kay Khan na mag-leave pansamantala noong Mayo 2025. Binibigyang din ito ang maselan na balanse na dapat panatilihin ni Khan at ng korte sa pagitan ng integridad ng taga-usig at patas na pamamaraan, lalo na sa mga kasong may kargang politikal tulad ng kay Duterte. Sa huli, nananatili si Khan sa kaso. Sa ngayon, ang pagtatangkang i-disqualify ay naisantabi kahit pansamantala. Ngunit ang mas malawak na tema, ang pagiging transparent, walang kinikilingan at kredibilidad ng institusyon, ay patuloy na susubukin habang ang ICC ay lumalapit sa kumpirmasyon ng pagdinig sa mga kaso na nakatatakda sa September 23, 2025. Mga ka-idoks, kung titingnan natin ang buong pangyayari, malinaw na ang disqualification motion laban kay Karim Khan ay isang taktikal na hakbang ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa mga posibleng kadahilanan na ito. Una, ito ay nagbibigay ng impresyon na sinusubukan nilang hamunin ang integridad ng ICC prosecutor para ma-establisa ang hindi magandang kredibilidad sana nahahawak sa kaso ni Duterte. Ngunit sa bandang huli, mismong sila rin ang umatras at binawi ang mosyon. Ano ang ibig sabihin nito?
May mga paniniwala na baka na-realize ng depensa na mahina ang kanilang basihan, lalo na't malinaw ang paliwanag ni Khan na hindi na siya aktibong sangkot bago pa man siya maupo bilang ICC prosecutor. Ikalawa, ipinakita nito na kahit gustuhin nilang ilihis ang usapan mula sa kaso, mas piniling huwag nang pahabain pa ang laban sa disqualification dahil baka makasama pa sa kanilang posisyon. Ipinapakita rin ng insidenteng ito na sinusubok ang ICC at si Karim Khan, lalo na ang kanilang credibility at transparency. Ang ganitong mga motion ay nagsisilbing test kung gaano kalakas ang tiwala ng korte sa kanilang mga opisyal. At ngayong umatras ang depensa, mas lumakas ang posisyon ni Khan bilang prosecutor sa kasong ito kahit naka-leave ito at pinamumunuan na ngayon ng isang prosecutor na next in rank ni Khan. Sa madaling salita, wala nang sagabal sa pagpapatuloy ng proceedings. Ang tanong na lang ngayon, paano tatanggapin ng publiko, lalo na ng mga Pilipino, ang susunod na hakbang ng ICC sa darating na September 23 hearing? Ikaw, ano ang tingin mo rito sa sitwasyong ito? Tama bang umatras ang kampo ni Duterte sa disqualification bid kay Karim Khan? O may nakatagong rason sa likod nito? Ibahagi ang inyong sagot sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa kapwa Pilipino. Manatiling updated, sundan ang mga balita habang patuloy ang mga pagdinig ng ICC at ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!